Hi guys, good afternoon. This is the part 2 sa ating pagbabalangkas kung meron ba talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at ang kasagutan kung bakit ang eksplanasyon kung bakit diniretso si Duterte na dalhin sa The Hague, the Netherlands despite na meron tayong aktibong judiciary sa ating bansa. Natatandaan natin sa kahulihang bahagi ng ating part 1 na si BBM lamang ay tinupad lamang ang ating responsibilidad, ang ating obligasyon sa Interpol based on the nakasaad mandato ng ating Constitution under Article 2, Section 2. At dito din ay nasasaad under Republic Act 9851, Section 17. At patandaan natin na ang Supreme Court ay binigyan ng saktong oras, tamang oras, nung na-receive nila ang petition ng parte ni Duterte under GR number 728747 rather, ay hindi siya nagbigay ng komento, hindi siya umakto. So it's the discretionary will of the President not to delay our obligation to turn over Duterte to a custodial state na hindi na tayo custodial state dahil hindi na nga tayo member. So hindi niya dinidelay yon. At nung si discretionary power ni BBM ay walang nagbara, walang nagsabi, BBM, wag mong paalisin, maawa ka sa amin. Walang gumanon. So therefore, kahit anong tumbling ng mga DDS supporters na sinasabi nilang mali, kidnapping, at pag-uusapan natin ang kidnapping sa ibang content dahil paano naging kidnapping kung meron namang active warrant of arrests. 'Di ba? So, ganito, balik tayo. Assuming arguendo na magbigay ng kasagutan ngayon ang Supreme Court patungkol nga whether or not legal ba ang pag-alis at pagdala, pag-turn over kay Duterte sa custodial state, ang kasagutan noon ay maaaring ma-explain doon sa tinatawag na coercive jurisdiction na hindi na ito magagamit ng Supreme Court na pilitin na wag niyong dalhin. Meron tayong karapatan, hindi niyo pwedeng dalhin yan doon at i-turn over. So hindi na maaaring magamit ang coercive jurisdiction dahil ang local court or ang Supreme Court cannot order the International Court which is the ICC. Maliwanag naman na na-establish na natin sa una pa nating pahayag ng Article 127 at Article 59 ng Rome Statute na meron talagang jurisdiction ang Pilipinas. Okay, so diretso na tayo, maliwanag na tayo doon na the local court, the Supreme Court cannot order the International Court na itigil nyo, wag nyong dalhin yan, hindi yan maaari at walang nagbara kay BBM na ipatupad at din ang ating obligasyon sa Interpol. Okay, so more so, dagdag natin, explain natin kung ano ang napapaloob sa Article Republic Act 9851 rather Section 17 at ito'y basahin natin. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Maliwanag dito, iayos natin. Inotis natin if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Please take note, i-discuss ko further na nagkaroon tayo at nag-umpisa talaga tayo ng pag-resume ng ang ICC ng pag-resume ng kanyang investigation ay July 18, 2023. So, nag-umpisa na. So, magagamit na hindi na pwedeng ibarahan ng Republic Act ng kung anumang batas natin dahil nag-umpisa na based on the provisions cited herein sa article sa Republic Act 9851 Section 17. More so, this is to reiterate the synchronicity of event to establish that ICC meron talagang jurisdiction sa Pilipinas dahil nung March
24, 2021, si Prosecutor Karim ay nanghingi ng pahintulot sa pre-trial chamber na pahintulutan siyang imbestigahan na ang problema ng Pilipinas patungkol sa AJK dahil merong mga private complainant na pumasok ang kanilang reklamo within the time frame na tayo ay member pa ng ICC, and that's November 1, 2011 up to March of 2019. O di ba? March 17 of 2019. Okay. And on June 24, ang request ni Karim ito ay made public and it was then approved by the PTC on September 15, 2021. 2 months after na isat publiko ni Karim na umpisahan na ang investigasyon. However, on November 18, 2021, the Philippine government under the administration of Duterte requested to defer the investigation using Article 18, Paragraph 2, and this has been granted by the PTC. However, 8 months after, nag-file ulit si Prosecutor Karim ng petisyon ng consent, ng hingi ng consent na i-revive ang kanyang investigasyon sa ating bansa dahil di umano, basahin natin, na nag-stipulate that the Philippine government does not appear to be investigating of the alleged situations of the country. Walang willingness to prosecute. They never demonstrated the willingness to settle the issue. Therefore, ang issue ng complementarity hindi na maaaring magagamit dahil ito nga ang diskusyon ni Prosecutor Kiram, wala tayong willingness. We are not able, hindi tayo nagkukusang i-prosecute ang problema ng ating bansa. So therefore, on June 24 siya nag-request sa PTC chamber, si Karim, di ba? Therefore, on June 26, 2 days after 2022, the PTC approved the request of Karim at naipaumpisahan ang reinvestigation with 293 individuals and 366 families na kinonsolidate ang kanilang mga complaints na naging active complaints na naging 43 na. Eto ngayon as of the moment. And take note, on February 3, 2023, under the Marcos administration, trinay na mag-appeal ng Marcos administration sa PTC na hindi na ipapapatuloy yung approval na hiningi ng reinvestigation ni Karim using Rule 18, Section 2. At ito ay nireject ng ICC noong March 27, 2023, 1.5 after na nag-request ang BBM administration na wag niyong ipagpatuloy ang investigasyon, kaya namin, pero ito ay nireject ng ICC. Kaya on July 18, 2023, officially nag-resume ang ICC sa investigasyon ng ating bansa. At dito din mapapatunayan din natin na ito po ay nagbigay na ng komento, nag-rule na ang Supreme Court under Pangilinan versus Cayetano under GR number 238875. So maliwanag, kung hindi pa si Duterte nag-acknowledge ng jurisdiction ng ICC sa atin, why nag-bother siya to issue petition, to release petition to defer the investigation? Dapat hinayaan na niya. Hindi na siya nag-bother na wala kayong pakialam sa amin. Meron kaming sariling mundo dito. Pero bakit nag-bother siya na mag-file ng petition to defer investigation? This alone establishes the fact that he acknowledged, the Duterte administration acknowledged the jurisdiction of ICC. Maliwanag guys, magpakabait na lang kayo DDS. Huwag nyo nang iharas kung sino-sino mang taga-ICC para may chance na mabigyan ng interim release ang tatay mo. Although, malayong mangyari iyon. Thank you.